So yun, what's up? Sana maayos lang kayo. So bali ngayong araw na to, mayroon na tayong konting content, no? It's all about forgiveness and success. Pero bago magsisimula yung video, gusto ko lang i-shoutout ito. Got Bars Clothing galing kay Mzite. At syempre maraming salamat din kay Pops John Leo dyan sa Rapolo, no? So mga gustong umiscore, pwede kayong pumunta sa The Concept Store dyan sa Rapolo. PM na ng si John Leo. Unang-una, pinapapansin mo ba? Siyempre, makikita natin yun kadalasan sa mga kamag-anak natin. As a typical Pinoy, kadalasan naririnig natin sa mga kamag-anak natin na nagbabangayan, yung tipong sasabihin nila na wala, sa kabilang buhay na lang tayo magkita, di ba? Pero pansin mo ba, ni isa sa kanila walang naging successful sa buhay. And second, it's all about broken family. Nandito kasi tayo sa panahon, lalong-lalo na sa mga teenagers na nagmamadali magkaroon ng pamilya. Akala kasi nila madali lang yung buhay, pero hindi. In my very own experience, no, kasi nagkaroon ako ng anak during nasa 21 years old ata ako nun. Kasi misis ko naman nasa 20s. 20 years old. So yun nga. Alam niyo guys, syempre para na ito sa mga teenagers dyan na nagmamadali talaga. Alam niyo, hindi talaga ganun kadali. Lalo na yung mga panahon na yun kakagraduate ko lang sa college. Tapos, yun nga, nakakapasok ko lang din sa trabaho bilang nurse aid. Siyempre, naikwento na rin natin to. Dadaan ka talaga sa mahabang proseso. Yung tipong hindi mo alam yung gagawin mo. Hindi mo alam kung hanggang saan mo kaya. At yun nga, doon napapasok yung mga negatibong tao na magsasabi sa amin na wala kaming mararating kasi nga ang babata pa namin nung time na nagkaroon kami ng anak na. Hanggat sa dumating yung pandemic at nag-quit ako sa ospital kasi medyo hindi ko na talaga kaya yung time yun during COVID surge. At yun, nagdegosyo ako. Sisimula ako sa bilang seller ng island-born kois. So yun, nakilala akong tao na merong imported, yun naging partner kami hanggat sa nagkaroon din kahit papano. Pero you know what, yung mga tao nagsabi sa amin dati na wala kaming mararating, tinawanan ko lang sila. Itian mo lang, pero patawarin mo sila. At syempre, unang-una sila, patawarin mo rin yung sarili mo. Siguro malayo pa kami sa salitang success, pero malayo na kami sa buhay namin noon. Kasi yung mga taong nagsasabi sa amin na wala kayong mararating sa buhay kasi ang babata niyo pa, tapos nagkaroon kayo ng anak. Tapos ako nag-quit pa ako sa trabaho at pinasok ko yung industry ng koi. Yung tipo nagsisimula pa lang ako, wala talaga akong alam eh. Actually, honestly guys, syempre lahat naman talaga tayo nagsisimula naman talaga sa wala akong alam dyan, diba? Yun nga, kahit gaano pa ka-perfecto ng ating plano, kung hindi sangayon ng Panginoon, maniwala ka sa akin, hindi mangyayari yun.
At syempre, dumating din yung time na yung tipong akala ko wala na. Pero napag-isip-isip ko at napagtanto ko ng maigi na paano kung yung mga taong nagsasabi sa amin na wala kami mararating, ipapatawarin ko. At yun nga, pinatawad ko sila. Pinatawad ko yung sarili ko. At doon na pumasok yung mga tibo-tibo na pera. Yung tipong hindi mo sukat akalain na makakahawa ko ng ganon kalaking pera o makakasalamuha ko yung mga taong napapanood ko sa TV, sa magazine. Yung tipong nakakasalamuha mo yung kernel, yung mayor o kahit sino pa man yung mga malalaking tao. Diba? So yun yung pinaka the best part na nangyari nung natutunan ko magpatawad. So yun nga, back to the topic tayo. Medyo mahaba yung storya natin dito. Pero yun nga, broken family. So kadalasan sa panahon natin ngayon, marami talaga nangyayari sa mga teenagers na nagmamadali. Tapos kapag nabuntis yung babae, iniiwan. Ito'y mensahe ko na lang din sa mga kabataang nagkaroon ng ganong sitwasyon na nakabuntis tapos binabayaan yung mga anak nila. Sorry bro, wala kang bayag. Kahit yayaman ka man ay hindi mo mafe-feel yung totoong success. Hindi yung success na magiging successful ka dahil may pera ka, may bahay ka, may lupa ka. Hindi. Success na sa buong buhay mo, magiging happy ka. Kasi may naiwanan ka sa pag-angat mo. O may nalimutan ka. Ilang. O baka sabihin mo, ba't nangingialam ka? Eh, buhay namin to. Yes, buhay mo yan. Ang nagsabi na hindi. pero. Sana bago ka mawala, ayusin mo muna yung lahat. Kasi yung buhay, maikli lang. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Baka bukas, sa susunod na araw, sa susunod na linggo, buwan, taon, o sa susunod pa na dekada. Well, isa lang naman yung tinutumba ko. Sana patawarin mo yung mga taong nagkaroon ng nakasalanan sa'yo. At sana patawarin mo rin yung sarili mo. Kasi hindi mo maaabot yung salitang success without forgiveness. Tandaan mo yan.